Eto po, puntahan natin 'to mga kababayan. Sabi dito ng Pangulo, nag-aano, nagkukuwento, eh. Kung ako Ayan, may kwento ang ating dating Pangulo mga kababayan. As usual, kapagka ho ubos na yung kanilang issue, ay babalik sa umpisa. Babalik ho ulit doon sa bangag, mga bossing. Yung kanilang bicameral, yung GAA, etc., hindi na naman po kumita, no? Sa madaling salita, ubos na naman po ang issue. Ano po ang gagawin nila? Eh balik tayo doon sa bangag ang Pangulo. Paikot-ikot lang ho, mga kababayan. Paikot-ikot lang po, mga bossing. Pagka naubos na yung i-issue sa Pangulo, babalik sila doon sa day one kung ano yung sinisigaw nila. Bangag ang Pangulo. Pakinggan nyo ho ang dating Pangulong Duterte. At eto, kung hindi ho ako nagkakamali, mga bossing, eto yung mga sinasabi ho nila doon sa kanilang mga proclamation, doon sa kanilang mga rally, mga kababayan. Pakinggan nyo ho, meron tayong presidenteng bangag. Yun na naman. Biruin mo, no? Nangangandidato ka, nangangampanya ka, tapos ang pambala mo, meron tayong bangag na presidente, paninira po, na wala namang ebidensya. Pangit. At alam ng taong bayan yan. Hindi uubra ngayong panahon na yan. Ang konti naman na sumigaw nun. Ulit nga natin. Oh. alam mo kung ako ang durugista. Yeah, pangbungad pa lang ho, mga kababayan. Alam mo na kung saan pupunta oh. Alam mo na kung saan ang papunta ho. Back to day one tayo. Bakit? Wala, hindi umubra yung GAA, hindi umubra yung bicameral, wala. Ubos na yung issue natin, hindi pwedeng mawala ng issue. O balik tayo sa day one. Bangag si Marcos ulit. O, pakinggan nyo ho. Alam mo kung ako ang durugista. May ganon ako. Gumaganon daw, gumaganon. At bakit sa utak ko, bakit hindi? Bakit daw hindi? No? Bakit pa daw mapapaisip na wag gawin kung siya daw po ay durugista, mga kababayan? Bakit daw ho, dating Pangulo? Total, kasama ko naman si Presidente sa hit-hitan. Nabubuhayan po ng dugo yung mga DDS kapag kaganyan yung naririnig ho nila, mga kababayan. Mapapasigaw pa yung mga yan. Duterte! Duterte! Pero, ang tanong, may ebidensya? Wala. Yung mga utu-utu naman, kahit na walang ebidensya, kahit ang dami na pong nagsabi na walang katotohanan yung sinasabi ng dating Pangulo, ay hindi, idol ko yan Siya pa din ang paniniwalaan ko kahit na walang patunay. Idol namin yan Ganun sila, di ba mga bossing? Basta masabi lang, okay na yun. Papaniwalaan na. Hindi na kailangan ng ebidensya, di ba? Para sa mga Duterte, para sa mga DDS. Ulitin natin, atras lang natin konti. At bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman si Presidente sa hit-hitan. At take note mga kababayan, yan po yung mga rally nila. Yan po yung mga yan po yung sana ang maririnig natin mga kababayan yung mga plataforma de gobyerno po nung kanilang mga pambato na tagabili ng suka. Yung kanilang mga yung mga kanilang mga pambato sa Senado. Pero sa halip po, ganito yung maririnig natin. Paninira
na walang nakaakibat na ebidensya. Di ba? Oh. So, yung baski yung mga pulis, pati military, Oh. medyo ano sila? Porket hindi kayo sinamahan, idadamay niyo yung mga pulis at military. Because of the Ano, hindi tinapos? Hindi, ang nakikita kong gusto sabihin ng dating Pangulo doon, yung mga military, yung mga kapulisan, hindi kasi kami sinamahan. Oh, parang bangag na din sila. Ganun po ba ang gusto niyo sabihin, dating Pangulo? Kasi mga bossing, ang tagal na nilang nananawagan sa AFP. Ang tagal na nilang nananawagan na talikuran ng Armed Forces of the Philippines ang ating Pangulo. Kaso wala. Sino ba naman ang sasama sa mga ganito? At alam na alam mo yung agenda para lang pabagsakin ang Pangulo? Para lang pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas? Sinong mga militar o kapulisan na nasa tama ang pag-iisip sasama dyan sa mga yan? Di ba? Idagdag mo pa, yung mga sinisigaw naman po nila doon sa Mautog, wala naman pong katotohanan. Panay lang po, paninira, at walang ebidensya. Di ba? Sabi ni Sally Parcon, matandang pasaway itong Duterte na to, hindi na nagbabago ang ugali niya. Demonyo pa din. Sabi ni Marisa Vergara, kapag sakim ang tao, walang kasiyahan kahit makapangyarihan, hindi pa rin nasisiyahan. No? Papasukin kahit illegal, magkamal lang ng salapi. Walang kwenta ang buhay ng tao. Basta magkamal lang. incongruity. Pag-uusap. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente. Ayan na. Wala na tayong may issue. Eto na. Bumanat na tayo. May isang presidenteng bangag. Di ba? Sabi sa inyo, paikot-ikot lang yan. Na talagang bangag. Baka bukas dating Pangulo sabihin mo naman, ay hindi, antibiotic lang yung ibig ko sabihin doon. Di ba? Ganyan ang dating Pangulo eh. Ngayon, bangag. Bukas, hindi. Sa susunod na araw, antibiotic lang yung sinasabi niya. Tapos, kinabukasan, bangag na naman po ulit. Tapos, sasabihin ni Pantaleon Alvarez, karapat dapat po ulit tong maging Pangulo. Ano yun? Para pagtawanan na tayo ng buong mundo? Di ba? Oo, narinig nyo, di ba? Sigawan na yung mga DDS. Paano mga kababayan? Yan po talaga ang gusto nilang marinig kesa po doon sa plataforma de gobyerno at kesa po doon sa gustong gawin nung kanilang mga kandidato. Mas gusto ko yung sisiraan ni Pangulo, ni dating Pangulo, si PBBM. Doon kasi kinikilig po yung mga DDS kapag ganun. Napapasigaw sila, Duterte! Duterte! Kapag kayong paninira, tapos walang ebidensya, ay nako, sigawan na po yan. No? Masayang-masaya na po yan. Ang hindi nila alam, wala silang mapapala. Ang hindi nila alam, inuutulang sila. Di ba? Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos. Gusto ng mga DDS, yung mga ganyan lang, yung mga naririnig lang. Maging ulol si Marcos. Sigawan, pakinggan nyo. Maybe
constant use of heroin. Abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Biruin nyo mga kababayan, no? Ako kung ganyan, ikakahiya ko sa sarili ko. Yung magsasalita ako kung ano-ano sasabihin ko, makapanira lang ako ng tao. Tapos kapag tinanong ako, asan ebidensya mo? Nasaan ang patunay mo? Paano mo nasabi yan? Ganito, ganyan. No? May hiya ho ako. Bakit? Kasi paninira lang ho. Paninira lang ho, mga kababayan. Mapaniwala mo lang, yung mga taga-suporta mo, maninira ka. Kahit kasinungalingan lang yung sinasabi mo. Di ba, Ma'am Didit Reyes? Aba, talagang may paraan pa din kayo para makapag gift na yan, ha? Kasi inop ho namin, mga kababayan, yung Ma'am Didit Reyes, salamat po. Pansin ninyo, walang dollar sign dyan sa inyong mga gilid. Walang yung gift, walang tawag doon. Walang mga super chat, super sticker. Kasi po, na-appreciate po namin. Appreciated po yung mga ibinibigay nyo sa amin. Pero mas okay po na doon na lang sa inyong mga kamag-anak, sa asawa, sa anak. Lalo na yung mga OFW, no? Doon nyo ibigay yung yung inyo, kapag ka natutuwa kayo sa akin, naku, walang super sticker si Mark Ramos. Sige, tawagan ko yung anak ko. Anak, papadalang kita ng $20. Kasi natutuwa ako doon sa vlogger na si Mark Ramos. Walang super sticker. Sa'yo na lang. Mas masaya po kami nun. Maraming salamat po ulit, Ma'am Didit. Hindi po kasi kami kagaya ng mga yung mga pangalan nito, yung mga DDS, no? Kompleto rekado siya, nandyan yung yung mga GCash, etc., lahat nandyan na. Tuloy. Hindi, nakatindig lang yan sa kwarto niya. Natutulog. Aminin nyo nga sa akin. No? Aminin nyo sa akin. Bago ba pumanik, no? Bago ba pumanik etong si Duterte sa entablado, pinainom ba to? Sumat muna ba to? Parang lasing eh. Pero ito yung sinabi niya, ha? Meron akong dito sinulat ko Merong isang presidente na talagang bangag, no? Tapos biglang babanat, hindi naman. Tapos biglang sa segue, iba na naman sasabihin, buwang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, maybe constant use of heroin. Akala nyo ho ba, mga DDS, kapag pinapapanik nyo si dating Pangulong Duterte sa entablado para magsalita at ikampanya yung inyong mga senador, akala nyo lumalakas yung mga senador nyo? Hindi. No? Hindi. Bakit? Lalo lang pong napapahiya yung mga senador ninyo. Bakit? Imbis na sana yung mga plataporma de gobyerno ng senador ninyo ang naririnig. Hindi. Paninira lang ng dating Pangulo. Di ba? Paano iboboto? Paano nyo makukumbinse ang mamamayang Pilipino na iboto yung mga nyo parang pinabili ng suka? Hindi. Di ba? Kasi ang naririnig lang yung paninira. Bumalik tayo taong 2022, mga bossing. Yung mga kakamping dati, halos ganyan. Halos puro po paninira kay Pangulong Bongbong Marcos yung sinasabi nila. Sila Guanzon? Ano nangyari? Wala. Di ba? May mga nagagalit na ang senador kay Laguanson at doon sa mga host. Bakit? Naubos yung oras ng paninira. No?
yung kanilang plataforma de gobyerno. Si Gordon yata yun kung naalala ko. Hindi na po nabanggit-banggit. Hindi na po na-i-deliver sa tao, mga kababayan. Tapos ito, yung kampo po. Yung kampo ng Piatos, mga bossing. Bakit mo sinabing Piatos? Yung jacket nila kulay Piatos eh. Yung kampo po, nung Team Suka, mga kababayan, panay po ang paninira lang. Wala na.